Andrea's point of view. Ngayon ang 18th birthday ko. Pakiramdam ko ay para akong isang prinsesa. Lahat ng gusto ko sinusunod ni Daddy. Mula sa engranding venue hanggang sa dream gown ko na kulay baby blue na may kumikislap na sequence pa. Habang naglalakad ako papunta sa center ng ballroom, hindi ko mapigilang mapangiti. May fairy lights sa kisame, fresh flowers sa bawat table, at isang malaking cake na may 18 kandila. Daddy, you're the best! Masaya kong sabi habang niyakap siya ng mahigpit. Paano naman ako? Hindi ba ako ang the best, mommy? Tanong naman ng mommy ko. The best ka rin po, pero minsan masungit ka, mommy. Sabay nguso ko. Sus, spoiled ka lang kasi sa daddy mo. Natawa kami't hinaplos ni daddy ang ulo ko. Anak, isa lang ang gusto ko. Ang maging masaya ka sa espesyal na araw mo. Nang magsimula ang program, tinawag ako para sa first dance. Napatingin ako sa paligid, hinahanap kung sinong magiging unang escort ko. At doon ko siya nakita, si Ethan, ang crush ko sa university. Nakatuksido to at nakangiti sa akin. Parang tumigil ang mundo ko. May I have this dance? Tanong niya sabay lahad ng kamay niya. Napalunok ako bago tinanggap ang kamay niya. Of course! Habang umiikot kami sa dance floor, hindi ko maiwasang magpasalamat sa araw na ito. Isang perpektong gabi. Isang gabi na siguradong hindi ko makakalimutan. Habang sumasayaw kami ni Ethan sa mabagal na tugtog ng musika, pakiramdam ko ay para akong nasa isang fairy tale. Ramdam ko ang init ng palad niya habang mahigpit niyang hinahawakan ang mga kamay ko. Andrea, ang ganda mo ngayong gabi. Bulong niya. Naramdaman kong namula ako. Salamat. Ikaw rin. Hindi ko inaasahang magugulat ako sa ayos mo. Tumawa siya ng bahagya at natawa rin naman ako. Mabilis na lumipas sa mga oras at dumating na ang last dance ko. Nasasabik ako kung sinong magiging huling partner ko. Hindi kasi sinabi sa akin nila mommy at daddy. Pero nang lumingon ako, isang lalaking hindi ko kilala ang lumapit sa akin. Matangkad siya. May tikas na tindig at tila may kakaibang presensya na agad akong nararamdaman. Ang itim niyang tuksido ay bumagay sa kanyang matipunong katawan. At nang magtama ang aming mga mata, parang may dumaan na kuryente sa akin. May I have this dance? Tanong niya sa isang malamig pero malalim na tinig. Hindi ko alam kung bakit pero parang hindi ako makasagot agad. Nabigyan niya ako sa paraan ng pagkakatitig niya. Parang may misteryong bumabalot sa kanya. Ngumiti siya. Isang tipid na ngiti na lalong nagpaangat sa kagwapuhan niya. Andrea, right? Nagulat ako. Kilala mo ako? Tumango siya. Sino ba namang hindi nakakakilala sa debutante ng gabi? Napalunok ako. May kakaiba sa kanya. Hindi ko alam kung kaba o excitement ang nararamdaman ko pero bago ko pa ito maanalisa, hinawakan niya ng kamay ko at marahang iginiya sa dance floor. Nagsimula ang musika, isang mabagal at romantikong awitin. Napansin kong may kakaibang init ang palad niya habang nakahawak sa bewang ko. Hindi mo pa rin alam kung sino ako, ano? Bulong niya. Napakunot ang noo ko. Dapat ba? Tanong ko. Bahagya siyang tumawa. Isang mababang tawa na parang musika sa tenga ko. Siguro, hindi mo maalala. Pero matagal na tayong magkakilala. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Sino siya? At bakit parang may kung anong pamilyar sa kanya? Nagpatuloy ang sayaw namin, ngunit hindi ko mapigilan ang pag-iisip kung sino ba ang lalaking ito. May kung anong pamilyar sa kanya, sa paraan ng pagtitig niya, sa bahagyang pagngiti niya, at kahit sa init ng kamay niyang nakahawak sa akin. Matagal na tayong magkakilala? Ulit ko, pilit inaalala kung saan ko ba siyang nakita. Tumango siya at bahagyang yumuko. Parang hindi sigurado kung dapat ba niyang sabihin. Yeah, matagal na.
Napatingin ako sa mga mata niya. Naghahanap ng kasagutan. Tapos, biglang may pumasok sa isip ko. Isang alaala mula sa kabataan ko. "Uncle, she's pretty." Sambit ng isang lalaki na nakatingin sa akin. "Yes, she is. Mana sa asawa ko eh." Natatawang sabi noon ng daddy ko. "Bantayan mo siya kapag nagdalaga na siya, ha? Alam mo naman na uni kaiha ko siya." "Of course, I will, uncle." Maliit pa ako noon. Siguro mga nasa 8 taong gulang. At siya naman ay mas matanda ng konti. "What's your name again, kuya?" Tanong ko sa kanya. Ngumiti siya. Isang pilyong ngiti. "You can call me Ninong Sebastian. Not kuya." Biglang bumalik ang ulirat ko sa kasalukuyan. Napahinto ako sa pagsasayaw at napatingin sa kanya. Nanlalaki ang mga mata. Hindi maaari." Ngumiti siya. Katulad ng ngiti niya noong sabihan niya akong maganda noong bata pa ako. "Mukhang naalala mo na ako." "Ninong Sebastian?" Bulong ko. Hindi makapaniwala. "I told you, we have known each other for years." Hindi ako mapakali matapos ang sayaw namin ni Sebastian. Bakit parang may kung anong bumabagabag sa akin? At higit sa lahat, bakit siya bumalik ngayon lang sa mismong debut ko? Samantala, habang abala ang lahat sa kasiyahan, hindi ko mapigilang sundan siya ng tingin. Nasa isang sulok lang siya ng venue. Hindi nakikihalubilo sa ibang bisita. May hawak siyang baso ng alak pero halatang hindi siya interesado sa kahit na anong selebrasyon. Parang hindi siya bagay sa lugar na ito. Pero sa kabila ng pagiging mailap niya, may kung anong misteryo sa presensya niya na hindi ko matanggal sa isip ko. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng mikropono. Tanda na may anunsyo ang daddy ko. "Mga mahal kong bisita, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang isang espesyal na tao sa buhay namin." Ngumiti siya at tumingin sa direksyon ni Sebastian. Matagal siyang hindi nakabalik sa bansa, pero ngayon ay nandito na siyang muli. "Andrea, gusto kong ipakilala sa iyo ng formal si Sebastian, ang anak ng matalik kong kaibigan." Napamaang ako. Anak ng matalik niyang kaibigan? Lumakad papunta sa amin si Sebastian. Halatang wala siyang balak ngumiti. Nang makalapit siya, tumayo siya sa tabi ni daddy at bahagyang tumango sa lahat. "Si Sebastian ay halos kasing tanda mo nang mawala sa bansa." Patuloy ni daddy. "Dati kayong madalas magkalaro noong bata pa kayo. Hindi mo na siguro maalala, Andrea. Pero palagi kanyang binabantayan noon pa man." Napatingin ako kay Sebastian, pero hindi siya lumingon sa akin. Para bang wala lang sa kanya ang lahat ng ito. Tama, siya yun. Yung palaging nagbibigay sa akin ng regalo tuwing birthday ko. Pasko, New Year at Valentine's Day. "Sebastian, ngayong nandito ka na ulit. Umaasa akong babawi ka kay Andrea, gaya ng pinangako mo sa akin noon." "As I promised, Uncle, I will take care of your princess." Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Ang daming tanong ngayon sa isip ko. Ano ba talaga ang dahilan ng pagbabalik niya? At bakit pakiramdam ko ay hindi lang simpleng muling pagkikitang dahilan nito? Pagmulat ng mata ko kinabukasan, isang pangalan agad ang pumasok sa isip ko. Sebastian. Bigla akong napabalikwas at napapikit ng mariin. Ano ba itong nangyayari sa akin? Kahapon lang say-say ako sa debut ko. Lahat perpekto. Pero pagkatapos ng gabing yun, iisa lang hindi ko maialis sa utak ko. Ang tila masungit pero nakakainis na gwapo kong Ninong Sebastian. Bakit siya pa? Napabuntong hininga ako at bumangon sa kama. Habang binubuksan ko ang phone ko, napansin kong nag-scroll ako sa mga pictures mula sa debut ko. Hanggang sa nakita ko yung isa. Hindi ko maalala kung sinong kumuha pero kitang-kita sa larawan na nakatitig si Sebastian sa akin habang sumasayaw kami. At ang mas nakakabaliw, ang lalim ng titig niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano bang problema mo, Andrea? Bulong ko sa sarili ko habang tinatakpan ng una ng mukha ko.
Bumukas biglang pinto ng kwarto ko at pumasok si Mommy. Anak, bumangon ka na. Nandito si Sebastian sa baba. Nag-aalmusal kasamang daddy mo. Napatayo ako agad. Anong ginagawa niya rito? Ngumiti lang si Mommy. Dito muna siya titira pansamantala habang inaayos pa ang bahay niya. Ano? Napalunok ako. Dito siya titira? Hanggang kailan, Mommy? Hanggang sa matapos ang bahay niya. At may out of the country business din kasi kami ng daddy mo ngayon. Mamaya aalis na kami. At siya lang naman ang pinagkakatiwalaan ng daddy mo na magbabantay sa'yo. Andrea, huminga ka ng malalim. Huwag kang magpapanik. Huwag mong ipapahalata na kinikilig ka. Pero nang bumaba ako sa hagdan, para bang huminto ang mundo ko. Si Sebastian, nakaupo sa dining table. Suot lang ang puting polo na bahagyang nakabukas ang unang 2 botones. Kita ang matipunong dibdib niya. Basa pa ang buhok niya. Halatang bagong ligo. At habang hawak ang tasa ng kape, parang modelo sa isang magazine aksidenteng nahulog sa bahay namin. Napalunok ako. Paktay na! Pinilit kong itago ang pagngiti habang dahang-dahang lumalapit sa dining table. Kitang-kita ko kung papaanong sumisimsim ng kape si Sebastian. Mukhang hindi pa masyadong gising. Perfect timing. Tumikhim ako bago naupo sa tabi niya. Good morning, Ninong Sebastian. Bati ko. Sinadya kong bigyang diin ang salitang ninong. Kitang-kita ko ang pagkunot ng noo niya bago niya ako tinapunan ng malamig na tingin. Huwag mo na akong tawaging ninong. I feel old. Napakagat ako sa labi ko para pigilan ng ngiti. Pero yun naman talagang tawag ko sa'yo noon, di ba? Ninong Sebastian. Nilapit ko palalo ang mukha ko sa kanya. Para bang batang nangaasar. Napabuntong hininga siya at uminom ulit ng kape. Noon yun, hindi na ngayon. Anong gusto mong itawag ko sa'yo? Tanong ko. Sinadya kong gawing malambing ang tono ng boses ko. Kuya Sebastian? Baby Sebastian? Or Sweetie Sebastian? Napatigil siya at sumandal sa upuan. Halatang naiinis na. Pwede ba, Andrea? Ang aga-aga, huwag mo kong guluhin. Lalo akong natuwa sa inis niya. Hindi ko alam kung bakit pero nakakatuwang makita siyang nawawala sa composure. Lalo pat sa kabila ng pagsimangot niya. Hindi maikakailang ang gwapo niya talaga. O bakit? Naiilang ka ba? Sinadya kong idantay ang siko ko sa braso niya. Pero bago pa ako makalapit ng husto, bigla siyang tumayo. Wala akong panahon sa mga kalokohan mo. Kinuha niya ang tasa ng kape at tumalikod. Pero bago siya tuluyang makalabas ng dining area, lumingon siyang sandali. At isa pa, kung ako sa'yo, huwag mong gawing biro yan. Baka hindi mo kayanin kapag sineryoso kong sinasabi mo. Nanlaki ang mata ko. Wait, anong ibig niya sabihin? At bago ko pa ma-analyze ang sinabi niya, tuluyan na siyang umalis. Habang ako naman ay naiwan sa upuan, hawak ang dibdib kong biglang bumilis ang tibok. Okay, mukhang ako ang natalo sa pang-aasar ko. Simula nang asarin ko si Sebastian kaninang umaga, halatang iniiwasan niya na ako. Sa tuwing papasok ako sa kwarto o sala, bigla siyang aalis. Kapag nagkakasalubong kami sa hallway, hindi man lang niya ako tinitignan. At dahil ayaw ko ng boring, oras na para dagdagan ko pang pang-aasar ko. Naabutan ko siyang nasa garden, nakatayo sa ilalim ng puno habang nagbabasa ng kung anong dokumento. Suot niya ang puting polo na bahagyang nakatupi ang manggas at yung salamin niya. Oh my gosh naman! Bakit ang hot niyang tignan? Huminga ako ng malalim bago lumapit sa kanya. Game na to, Andrea! Go! Ninong Sebastian? Malambing kong tawag. Sinadya ko pang ibaba ang boses ko para mas nakakakiliti sa tenga. Bumuntong hininga siya bago tumingin sa akin. Ano na naman? Nagpipigil akong hindi matawa. Ang sungit mo naman, hindi bagay sa kagwapuhan mo. Napakunot ang noo niya, parang hindi makapaniwala sa sinabi ko.
Andrea, anong trip mo? Ngumiti ako ng pino at lumapit palalo. Wala naman, gusto lang kitang kausapin. Pagkatapos ay bigla akong tumingkayad at inabot ang mukha niya. Kunwaring tinatanggal ang isang bagay sa pisngi niya. Napaatras siya, halatang nagulat. Ano na naman yan? Kulangot. Bulong ko sabay ngisi. Muntik na akong mapatawa nang makita kong inis sa mukha niya. Andrea! Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, bigla akong nadulas. Ay! Hindi ko alam kung paano nangyari pero sa isang iglap lang, nawalan ako ng balanse at natumba diretso kay Sebastian. At bago pa ako mahulog sa lupa, mabilis niya akong sinalo. Pero dahil sa biglaan, siya naman ang natumba. Kasama ako sa ibabaw niya. Napapikit ako sa impact, pero nang imulat ko ang mata ko, bumungad sa akin ang mukha niya na ilang pulgada na lang ang layo sa akin. Oh my gosh! Para akong natulala. Ang lapit ng mukha niya. Kitang-kita ko ang mapupungay niyang mga mata. Ang matangos niyang ilong at yung labi niyang... Wait! Ano bang iniisip mo, Andrea? Mabilis akong bumalik sa ulirat. Pero bago pa ako makaalis, bigla siyang nagsalita. Gusto mo bang bumangon o mas okay na yung ganyan? Tanong niya. Ang boses niya ay mas mababa na parang nang-aakit. Naku, lagot na. Mabilis akong tumayo. Pero sa pagmamadali ko, nadulas ulit ako. Bumalik ako sa kanya. This time, mas napalapit pa ang mukha namin. Halos magdikit na ngang ilong namin. At ramdam ko ang init ng hininga niya. Walang nagsasalita sa aming dalawa. Ako, hindi makagalaw. Siya nakatitig lang sa akin na parang, wait, bakit parang gusto ko pang manatili sa ganitong posisyon? Bago pa ako matukso sa sariling iniisip ko, siya na mismong nagsalita. Andrea, bulong niya. Malamig pero may bahagyang pag-aalangan. Kung hindi ka aalis sa ibabaw ko sa loob ng 3 segundo, baka hindi na kita hayaang makaalis. Oh my gosh, ano raw? Agad akong napabalikwas sa tumakbong palayo habang hawak ang nagiinit kong mukha. Patay, bakit parang akong naaasar sa pang-aasar ko? Kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin malabanan ang init sa mukha ko. Ilang oras nang lumipas mula nang mahulog ako kay Sebastian. Literal at figuratively. Pero kahit na anong gawin ko, bumabalik-balik sa isip ko ang nangyari. Kung hindi ka alis sa ibabaw ko sa loob ng 3 segundo, baka hindi na kita hayaang makaalis. Ano ba kasing ibig sabihin nun? Napahiga ako sa kama. Tinakpan ang mukha ng unan at saka napasigaw ng mahina. Bakit parang akong natalo sa pang-aasar ko? Pero hindi ako papayag na ganito lang. Andrea, bumawi ka. Buong gabi akong nagplano kung papaano ko siya aasarin kinabukasan. Kailangan kong manalo. Kinabukasan, maaga akong bumangon at dumiretso sa kusina kung saan nando na si Sebastian. Nagkakape. Suot niya ang simpleng gray na t-shirt na hapit sa katawan niya at pajama pants. At kahit ganito lang ang suot niya, bakit bang hot niya pa ring tignan? Pero teka, hindi dapat ako nagpapadala. Ngumiti ako ng matamis at lumapit sa kanya. Good morning, Sebastian. Nagtaas siya ng tingin pero hindi sumagot. Sinamaan ko siya ng tingin. Ang sungit mo talaga. Alam mo bang nakakawala ng gwapo yan? Wala akong balak magpagwapo para sa'yo. Sagot niya. Tapos ay balik siya sa kape niya. Napanguso ako. Okay, challenge accepted. Bigla akong sumiksik sa tabi niya at sinandala ng balikat niya. Ninong Sebastian, bakit bang lamig mo sa akin? Hindi mo ba ako na-miss? Napakunot ang noo niya at binaba ang tasa ng kape. Andrea? Yes? Lumingon siya sa akin at sa sobrang lapit namin, halos magdikit na ulit ang mga mukha namin. Pero this time, may kakaibang kislap sa mata niya. Oh. Bakit parang may masamang balak siya? Bigla siyang lumapit palalo. Masyado nang malapit.
Napalunok ako pero hindi ako umatras. Hindi ako pwedeng umatras. Pero bago pa ako makapagsalita, bigla siyang bumulong. Sobrang lapit ng labi niya sa tenga ko. Ano ba talagang gusto mo, Andrea? Para akong naniga sa kinatatayuan ko. Bakit parang baliktad na ang nangyayari? Lalo pa niyang inilipit ang sarili niya na parang sinasadya akong ilagay sa alanganin. Akala ko ba magaling kang mang-asar? Napalunok ako. Hindi pwede to. Hindi ako pwedeng matinag. Pero bago pa ako makaisip ng pangontra, bigla siyang umatras at ngumiti. Isang mapanuksong ngiti na hindi ko inaasahan mula sa kanya. You're still naughty and cute, sabi niya. Tapos ay iniwan akong nakatulala habang naglalakad papunta sa sala. Hawak-hawak ko ang dibdib ko na parang may marathon sa loob. Kinabukasan ay araw ng Lunes at may pasok ako. Hindi ko alam kung paano nangyari pero nag-volunteer si Sebastian na ihatid ako sa university. Seryoso ka ba? Tanong ko habang nakatingin sa kanya sa passenger seat. Ikaw mismo maghahatid sa akin? May problema ba? Sagot niya. Hindi man lang tumitingin sa akin habang nagmamaneho. Wala naman. Sagot ko. Pero sa totoo lang, ano to? Hindi ko ina-expect na isang araw ay makikita akong hinahatid ng isang gwapo, misteryoso at masungit na lalaki. At ninong ko pa ha? Hindi ko lang sigurado kung anong magiging reaksyon ng mga kaibigan ko kapag nakita nila. At parang sinagot ang iniisip ko. Dahil pagdating namin sa harap ng university, agad akong nakita ng barkada ko. Andrea! Sigaw ni Carla habang patakbong lumapit kasama sila Jess at Andrea. Bumaba ako sa kotse at hindi ko pa man nasasara ng maayos ang pinto, ay hinila na ako ni Carla palayo kay Sebastian. Pero bago pa ako makapag-react, napansin kong tulala ang tatlo. Lumingon ako kay Sebastian na ngayon ay nakasandal na lang sa kotse niya. Walang pakialam sa kung anong usapan namin. Suot niya ang itim na long sleeve polo, bahagyang nakatupi ang manggas at naka-shades pa. At sa reaksyon ng barkada ko, mukhang hindi lang sila nagulat, na starstruck pa. Teka, bulong ni Jess habang titig na titig kay Sebastian. Andrea, siya ba yung last dance mo nung debut mo? Napatigil ako. Oops! Napaawang ang bibig ni Andrea. Oh my goodness! Tama! Napakagat ako sa labi. Patay! Nagkatinginan ng tatlo bago sabay-sabay na napasigaw. Siya nga! Napatakip ako sa mukha ko. Bakit bang iingay nila? Lalo pang lumala ang sitwasyon nang biglang lumapit si Carla sa akin, hawak ang cellphone niya. Girl, alam mo bang... Napalunok siya bago itinapat sa akin ng screen. Binasa kong nakasulat. At muntik na akong mawala ng malay. Sebastian Gonzalez, CEO ng Gonzalez Group of Companies. Bilyonaryo at isa sa pinakamayamang bachelor sa bansa. Ano daw? Nanlaki ang mga mata ko. Wait. Sabi ni Andrea. Halos hindi makahinga sa excitement. Andrea, don't tell me hindi mo alam. Nagkibit balikat ako. Alam ko naman na mayaman siya pero hindi mo alam na bilyonaryo siya? Sabay-sabay nilang sigaw. Halos mabingi ako. Guys, pwede bang hinaan ng volume? Naririnig kayo ng buong campus. Ngunit mas lalo silang kinilig. Jess clutched her chest. So... let me get this straight. Your mystery last dance partner turned out to be a billionaire and now he's personally driving you to school? Hindi lang yun, singit ni Carla. Andrea girl, may gusto yan sa'yo. I mean hello, sinong CEO ang mag-aaksayang maghatid ng isang babae sa school kung wala naman siyang gusto rito? Okay, that got me. Napatingin ako kay Sebastian na tahimik lang na nakasandal sa kotse. Parang walang pakialam sa mundo. Pero nung lumingon siya sa amin at nagtaas ng kilay, ay bigla akong kinabahan. Para bang alam niyang pinag-uusapan namin siya.
Bigla akong tumikhim at hinarap ulit ang barkada ko. Guys, tigilan nyo na. Baka marinig niya pa. Pero mukhang huli na dahil biglang lumapit si Sebastian at tumigil sa tabi ko. Napalingon ng tatlo sa kanya at parang sabay-sabay silang natunaw. Lumingon siya sa akin. Ako rin na magsusundo sa iyo mamaya, Andrea. At dahil sa kaba ko, hindi ko alam kung paanong sasagot. Oo. Tumangong siya saka sumakay na ulit sa kotse. At sa isang iglap lang, umalis na siya. Pero naiwan ang barkada kong halos hindi na makahinga sa kilig. At sa isang iglap lang, ako na ang pinakakinaiinggitang babae sa buong university. Guys, seriously, tama na nga yung kilig nyo? Sabi ko habang pinagmamasan ng tatlong nag-iingay sa harapan ko. Hindi sila mapakali matapos makita si Sebastian. Si Carla ay hawak pang dibdib niya. Si Jess ay parang may romance novel moment na ini-imagine. At si Andrea naman ay hindi na magkanda-ugaga sa paghahanap ng articles tungkol kay Sebastian sa phone niya. Pero hindi ko na kinayang kabaliwan nila kaya sinabi ko ang dapat nilang malaman. Hindi siya pwedeng magkagusto sa akin at ganun din naman ako sa kanya. Sabay-sabay silang lumingon sa akin. Ha? Bakit? Napabuntong hininga ko bago sumagot. Kasi, ninong ko siya. Tahimik, as in dead silence. Nakita ko ang dahan-dahang pagkawala ng kilig sa mga mukha nila. Para bang may pumutok na lobo sa harapan nila. Si Jess ang unang bumawi. Wait, as in, ninong? Godfather? Tumango ako. Yup, ninong ko siya sa binyag. Halos malaglag ang panga ni Carla. Andrea, are you telling me na ang lalaking hinatid ka sa school gamit ang luxury car niya, ang lalaking last dance mo sa debut mo, at ang bilyonaryong gwapo na yun, ninong mo? Aha, pinandilatan ako ni Andrea. At anong ginagawa niya sa last dance mo kung ninong mo siya? Long story, sagot ko. Ayoko na sanang ikwento dahil baka mas lumala lang ang sitwasyon. Pero hindi nila ako tinantanan. Si Jess ay parang hindi pa rin makapaniwala. Andrea, seryoso? Hindi mo ba nakikita kung gaano ka-sketchy yun? Parang hindi siya tumatanda. At bakit parang may pagtingin siya sa'yo? Napakunot ang noo ko. Wala siyang gusto sa akin. At sinong may sabing wala? Sabay-sabay nilang sigaw. Nagkatinginan kami pero si Carla ang umepal agad. Kung sa bagay, red flag ang setup nyo. Nagtaas ako ng kilay. Anong red flag? Napangiwi si Andrea. Ninong mo siya. Inaanak ka niya. Sa totoo lang, hindi naman siya totoong ninong ko eh. Para lang sa formalidad dahil close siya kay daddy. Plus, ilang taon lang ang tanda niya sa akin. Pero Andrea, kahit ilang taon lang yan, technically, ninong mo siya. Dagdag ni Carla. Pumikit ako saglit. Okay, fine. May point sila. Pero bakit ba parang ang bigat sa loob ko kapag iniisip kong hindi pwede? Kasi kung tutuusin, hindi ko naman talaga siya tinuturing na ninong. Mas mukha pa nga siyang potential boyfriend material. Oh my gosh, Andrea! Ano ba yung iniisip mo? Nagkibit balikat ako para itago ang pag-aalinlangan ko. Hayaan nyo na, huwag nyo nang isipin yun. Pero nagkatinginan lang ang barkada ko. Halatang hindi pa sila tapos sa issue. At sigurado akong hindi pa rin nila ako tatantanan. Buong klase wala ako sa sarili. Kanina pa ako nakatunganga sa lecture pero sa totoo lang, ni isang salita ay hindi ko maintindihan. Bakit? Simple lang, dahil kay Sebastian. Ano bang nangyayari? Dapat hindi ko siya iniisip. Ninong ko siya. Pero bakit ang dami kong tanong? Bakit siya nandyan palagi? Bakit parang... Napailing ako at pinilit na lang na mag-focus sa lecture. Pero hindi rin nagtagal, dumating na ang break time. Habang abala ako sa pag-aayos ng gamit ko,
Bigla na lang may lumapit na isang estudyante at iniabot sa akin ng isang bouquet ng fresh red roses. Nagtaas ako ng kilay. Aha? Ano to? Tanong ni Carla na agad ng usyoso. Galing daw sa isang secret admirer. Sagot ng estudyante bago agad umalis. Nagkatinginan kaming magkakaibigan. Secret admirer? Si Jess ay nagpipigil ng tili. Oh my goodness, Andrea! Napatitig ako sa bulaklak sa kamay ko. At syempre, automatic ang unang pumasok sa isip ko. Si Sebastian? Napalunok ako. Hindi naman siya sweet, hindi ba? Masungit yun eh. Pero sa kabila ng lahat, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pero bago pa ako tuluyang mag-isip ng kung ano-ano, biglang may tumikhim sa tabi ko. Andrea? Lumingon ako at bumungad sa akin si Ethan. Ethan? Nanlaki ang mga mata ko. Oh, Ethan! Napakamot siya sa batok. Mukhang nahihiya pero may konting ngiti sa labi. Nagustuhan mo ba? Nagblink ako. Wait, ikaw ang nagbigay nito? Ngumiti siya. Halatang medyo kinakabahan. Yeah. Matagal ko na kasing gustong sabihin sa'yo na I like you. Naramdaman kong nag-init ang mukha ko. Nagsimulang mag-ingay ang barkada ko sa tabi ko. Halos mawala ng malay si Carla. Si Andrea naman ay tahimik na nanginginig sa kilig. Pero bago pa ako makasagot, may biglang sumilip sa pintuan ng classroom. Isang pamilyar na presensya. Napatigil ang buong mundo ko nang makita kong si Sebastian yon. At kitang-kita niyang may hawak akong bouquet ng bulaklak mula kay Ethan. Nagtagpo ang mga mata namin. Pero imbis na usual niyang irap o masungit na tingin, isang malamig at matalim na titig ang ibinigay niya sa akin. At doon ko lang napagtanto na hindi siya natuwa, ni hindi siya nagsalita. Tinalikuran niya lang ako at dire-diretsyong umalis. At hindi ko alam kung bakit pero biglang may kumurot sa puso ko. Pagkatapos ng klase, hindi ko na alam kung anong uunahin kong isipin. Si Ethan, yung confession niya, yung bulaklak na ibinigay niya sa akin, o si Sebastian na parang may bagyong dumaan sa mukha kanina. Naramdaman kong lumalim ang buntong hininga ko habang naglalakad papunta sa waiting area kung nasan dapat ako susunduin ni Sebastian. Pero pagdating ko ron, nakaabang na siya. Nakasandal siya sa itim niyang sports car. Naka-cross arms at mukhang mas matalim pa sa kutsilyo ang tingin niya sa akin. Okay, parang may something. Lumunok ako bago lumapit. Hi, Nino. Napasinghap ako nang bigla niyang buksan ang pinto ng kotse. Mabilis, matigas, as if walang pasensya. Sumakay ka na. Malamig niyang sabi. Hindi man lang ako tinatapunan ng tingin. Napakunot noo ko. Okay, ano bang problema nito? Pero sumunod na lang ako at pumasok sa kotse. Pagkasara ko ng pinto, agad siyang sumakay sa driver's seat at pinaandar ang kotse. At iyon na nga, tahimik, as in dead silence again. Tinignan ko siya ng patagilid. Seryoso ang mukha niya. Walang ekspresyon, pero halata sa mahigpit niyang hawak sa manibela na hindi siya kalmado. Interesting. Nagpipigil ako ng ngiti. Hindi ko alam kung bakit pero nakakatuwang makita si Sebastian na hindi mapakali. Nagtagal ang katahimikan, kaya ako na lang ang bumasag nito. Okay ka lang? Tanong ko kahit halatang hindi. Hindi siya sumagot pero napansin kong mas lalo siyang humigpit sa manibela. Bakit hindi ako magiging okay? Malamig niyang sagot. Wala namang dapat na ikainis. Oops, napangiti ako ng bahagya. Naku, selos nga to. Sigurado ka? Tanong ko ulit. Inaasar siya. Tumikhim siya at tumingin saglit sa akin. Bakit? May dapat ba akong ikainis? Nagkibit balikat ako. Ewan ko sa'yo, pero parang mas masungit ka ngayon. Wala pa ring reaksyon. Pero ang mas nakakatawa, bumilis ang takbo ng kotse. Napailing ako. Denay ka pa, Sebastian, ha? Nagtagal ulit ang katahimikan.
Pero this time, hindi na ako nakatiis. By the way, nagustuhan mo ba yung bouquet ko? Tanong ko bigla. Sinadya kong banggitin ang tungkol sa bulaklak na nasa likod. At doon ko nakita kung papaano niyang pinigilan ang irap niya. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa ganyan. Sagot niya ng malamig. Aba, ang bitter naman ang tono. O bakit? May problema ba? Tanong ko. Lalong inaasar siya. Huminga siya ng malalim, para bang pinipigilan ng sarili. Wala. Pero mas bumilis na naman ang takbo ng kotse. OMG! This is gold! Napangiti ako at sinadyang tumingin sa labas ng bintana. Ang sweet nga ni Ethan, ano? Nag-effort siya tapos ang ganda pa ng mga bulaklak. Bigla siyang pumreno. Nanlaki ang mata ko at napatingin sa kanya. Ano ba? Ba't bigla kang huminto? Nakahawak pa rin siya sa manibela pero mas matalim ang titig niya sa akin. Tingin mo ba totoo yan? Tanong niya. Biglang seryoso ang tono. Napasinghap ako. Ano? Yang sweet na Ethan na yan. Tingin mo ba sincere siya? Napatulala ako. Oh my goodness. Nagtaas ako ng kilay. Anong problema mo sa kanya? Wala. Mabilis niyang sagot. Pero kita ko ang pagtigas ng panga niya. Uy, bakit parang ang defensive mo? Asar ko pa. Napatingin siya sa akin ng mas matalim kesa kanina. Andrea, hindi ako defensive. Nagtaas ako ng kilay. Oh really? Bakit parang affected ka? Natahimik siya saglit. Pero nang magsalita siya, ang tigas ng boses niya. Kung gusto mong paniwalaan na sincere yung Ethan na yan, bahala ka. Pero wag kang magrereklamo kapag hindi pala siya gaya ng iniisip mo. At sa unang pagkakataon, ako ang natameme. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung anong mas shocking. Ang pagiging seloso niya o ang pang-aasar ko na hindi ko namalayang sobrang natural na sa akin. Pagkatapos ng ilang minutong awkward silence sa loob ng kotse, naramdaman kong may bumabagabag kay Sebastian. Kahit hindi niya sabihin ng direkta, alam kong may iniisip siya. Kaya naman nang makarating kami sa isang tahimik na kapihan malapit sa bahay, nagulat ako. Bakit tayo nandito? Nagtataka kong tanong. Gusto ko ng kape. Sagot niya ng walang emosyon, pero hindi niya ako tinapunan ng tingin. Napataas ang kilay ko. Si Sebastian? Gustong uminom ng kape sa labas? Halos lahat ng coffee shop iniiwasan niya dahil ayaw niya ng maraming tao. Something's definitely up. Pero hindi ko na inusisa. Sumunod na lang ako sa loob ng coffee shop. At ilang sandali lang ay pareho na kaming may hawak na maiinit na inumin. Tahimik lang kaming dalawa habang nakaupo sa isang sulok. Tahimik pero hindi komportable. Alam mong may gustong sabihin ng isa't isa pero walang nagsasalita. Hanggang sa hindi na ako nakatiis. So, sisimulan ko Pinaglalaroan ng takip ng cup ko. Ano nga ulit to? Yung gusto mo lang ng kape? O may gusto kang sabihin? Napatingin siya sa akin, pero mabilis ding umiwas ng tingin. Halatang defensive. Wala akong gustong sabihin. Sagot niya. Nag-smirk ako. Sigurado ka? Napabuntong hininga siya at uminom ng kape. Andrea? Napahinto siya saglit. Parang may gustong sabihin pero pinipigilan. At sa puntong to, alam kong kailangan ko siyang pilitin. So sinadya kong idiretso ang tanong. May problema ka ba kay Ethan? Nanigas ang panga niya pero saglit lang. Mabilis niyang tinapunan ng tingin ng bintana. Parang iniiwasan ako. Wala. Liar. Bakit parang init ang dugo mo sa kanya? Tanong ko. Hinihintay ang reaksyon niya. Nagkibit balikat siya. Hindi lang ako mabilis magtiwala sa ibang tao. Sa ibang tao lang ba? Nagtaas ako ng kilay. O sa mga lalaking nagpaparamdam sa akin. Halos mabilaukan siya sa iniinom niyang kape. I swear, halos matawa ako sa reaksyon niya. Excuse me? Kunot noon niyang tanong. Napangiti ako. Ayaw mo lang bang may ibang lalaking manliligaw sa akin?
Bigla siyang natahimik. Ayun na, tinamaan ko na. Naningkit ang mga mata niya sa akin. Andrea, huwag kang magbiro ng ganyan. Nagtaas ako ng kilay. Kung hindi ako nagbibiro, nakita kong napalunok siya. At sa isang iglap, parang biglang bumigat ang atmosphere sa pagitan naming dalawa. Hindi na ito pangaasar, hindi na ito laro. Napahinga siya ng malalim at saka dahan-dahang ipinatong ang baso ng kape sa mesa. Alam mo bang hindi lahat ng nagpapakita ng motibo sa iyo ay totoo? Napakurap ako. Ano? Nasa mundo ka ng ilusyon, Andrea. Mas mababa ang tono ng boses niya ngayon at mas seryoso. Kapag may isang lalaki na binigyan ka lang ng bulaklak o binati ka ng maganda, akala mo, sincere na agad? Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit ang gwapo at ang hot niya kung banggitin niya ang pangalan ko? Sebastian, bulong ko. Hindi sigurado kung papaano ko itutuloy. Pero bago ko pa maisip ang sasabihin ko, tumayo siya bigla. Ihahatid na kita. Just like that. Para bang gusto niyang iwasan ng usapang to bago pa niya masabi ang isang bagay na hindi na niya mababawi. At ako? Hindi ko alam kung bakit pero parang gusto kong pilitin siyang aminin. Pero hindi pa ngayon. Hindi ko pa alam kung paano. Isa lang ang sigurado. Hindi ko na siya nakikitang ninong lang. At mukhang alam niya rin yon. Pagkatapos ng usapan namin ni Sebastian sa coffee shop, hindi ko na siya tinigilan. Hindi ko alam kung bakit pero sobrang aliw ako sa pagiging defensive niya. Alam kong hindi niya aaminin ng direkta pero halata naman. At sa mga susunod na araw, sisiguraduhin ko na magkakaroon ako ng perfect opportunity para asarin siya. Nasa university ako at uwian na namin pero hindi ako dumiretso sa parking lot. At sa halip ay sa front gate ako dumiretso kasi ang sabi niya malilate siya sa pagsundo sa akin. Ilang minuto pa'y nakatanggap agad ako ng text mula kay Sebastian. From Hot Ninong. Where are you, Andrea? Napangiti ako. Ang bilis namang mag-text. Nasa front gate pa. Bakit? Wala pang isang minuto. May kasunod na agad na message. Hot Ninong. Sinong kasama mo? Napangisi ako. Oh, bakit parang may interrogation? Mga kaibigan ko. At si Ethan, reply ko. Hindi na siya nagreply. Pero ilang minuto lang ang lumipas, may biglang pumaradang mamahaling kotse sa tapat ng school. At doon bumaba si Sebastian, in full suit. Parang may business meeting siyang pupuntahan. Pero ang tingin niya sa akin, parang ready siyang magtanggal ng tao sa kumpanya niya. Ay, si Ninong. Bulong ng kaibigan kong si Carla. Ang gwapo talaga. Anong ginagawa niya rito? Tanong ni Andrea. Nakangiti pero halatang nagtataka. Hindi ko rin alam kung bakit pero may kutob na akong hindi ito simpleng pagsundo lamang. Bumaling ako kay Ethan na tahimik lang pero halatang kaba sa mukha niya. Parang nararamdaman niyang hindi ito simpleng bisita. At hindi nga ako nagkamali. Dumiretso si Sebastian sa amin na tumigil sa harapan ko. Uuwi na tayo. Malamig niyang sabi. Napakurap ako. Ha? Akala ko ba mamaya mo pa ako susunduin? I changed my mind. Mas lalong bumaba ang tono ng boses niya. Sumakay ka na. Oh my goodness. Narinig kong may pumipigil ng kilig sa tabi ko. Andrea, ang hot talaga ng ninong mo. Alam mo, hindi na siya mukhang ninong eh. Bulong ng isa pa. Pero mas nakakatawa, si Ethan na halatang kinakabahan. Nagkamot siya ng batok. Sir Sebastian, good afternoon po. Sa unang pagkakataon, tumama ang tingin ni Sebastian kay Ethan. At Shems, ang lamig ng titig niya. Ethan, tipid niyang sagot. Mukhang madalas kang kasama ni Andrea. Ngumiti si Ethan. Opo. Magkaibigan po kami. Parang may saglit na katahimikan. Pero sa titig pa lang ni Sebastian, parang gustong mag-walk out ng kaluluwa ni Ethan. Good, sagot niya.
Pero ang tono niya parang hindi siya naniniwala. Napatingin ako sa kanya. Halatang bad mood. Naku, possessive mode activated na naman. Kaya't hindi ko pinalagpas ang chance. Ninong, bakit parang ang seryoso mo? Tumingin siya sa akin at mas lalong sumeryoso ang mukha niya. Andrea, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Nagtaas ako ng kilay. Ano? Bata ka pa. Nagblink ako. Excuse me? Anong connect nun? Nagtatakang tanong ko. Huminga siya ng malalim. Halatang pigil na pigil ang sarili. Ang ibig kong sabihin, hindi ka pa dapat nagpapapaniwala sa kung sino-sinong lalaki. Napanganga ko. Sir, naririnig ko po kayo. Sabat ni Ethan, halatang kinakabahan. That's my intention, ang marinig mo. You said kaibigan ka niya? You should keep it that way. Hindi nakapagsalita si Ethan. Andrea, sasakay ka ba o hindi? Napangisi ako. Abat ang lakas ng dating ah. Napatingin ako kay Ethan na halatang hindi alam kung anong gagawin. At kay Sebastian na halatang hindi aalis hanggat hindi ako sumasama sa kanya. Nagkibit balikat ako at ngumiti kay Ethan. Ethan, next time na lang ha. May bantay kasi ako eh. Narinig kong may tumawa sa tabi ko at alam kong kinikilig na naman ang mga kaibigan ko. Sumakay ako sa kotse at nang paandarin ni Sebastian ng sasakyan, hindi ko na napigilan ang sarili ko. So, possessive ka na ngayon? Tanong ko nang nakangiti. Napatingin siya sa akin pero hindi sumagot. Ngumiti ako ng mas malawak. Aminin mo na kasi. Pinanood ko siyang muling humigpit ang hawak sa manibela. Wala akong aaminin. Sagot niya pero halatang naiinis. Ngumisi ako. Deny ka pa, Ninong Sebastian? Pero kahit hindi niya sabihin ng direkta, halata naman. Hayaan mo, Ninong. Ako mismong gagawa ng paraan para kusa kang umamin. Pagkarating namin sa bahay, hindi ko maiwasang mapangiti habang minamasdan si Sebastian na mukhang bad trip pa rin. Ang higpit ng kapit niya sa manibela. Para bang gusto niyang patayin yung makina ng kotse sa sobrang diin ng hawak niya. Bago pa siya makababa, ako nang naunang lumabas at dumiretso sa pinto ng bahay. Pero bago ko pa ito mabuksan, naramdaman ko na ang presensya niya sa likod ko. Andrea, lumingon ako at nakita ko siyang nakatingin sa akin. Seryoso pa rin. Layuan mo si Ethan. Napataas ang kilay ko. Ano? Bakit? I just don't trust him. Napangisi ako. O baka naman ayaw mo lang ng may ibang lalaki sa paligid ko? Nakita kong bahagyang nanigas ang panga niya pero agad din niyang inayos ang ekspresyon niya. Andrea, hindi to biro. Pumikit siya saglit. Halatang pigil ang sarili. At nang muli siyang nagsalita, mas mababa na ang tono niya. Hindi mo ba naiisip na may mga lalaking hindi ka lang gusto dahil sa kung sino ka? Pero dahil sa ibang dahilan. Napakurap ako. Anong ibig mong sabihin? Saglit siyang hindi sumagot. At sa isang iglap, bumaba ang boses niya ng bahagya. May mga taong lalapit sa iyo hindi dahil gusto ka nila, pero dahil may gusto silang makuha. Ganun mo ba talaga siya hindi pinagkakatiwalaan? Tumikhim siya. Halatang hindi sigurado kung paanong ipaliliwanag. Andrea, just trust me on this, okay? Tumahimik ako, pero ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi lang dahil sa sinabi niya, kung hindi dahil sa kung papaano niya akong tinititigan ngayon. May pag-aalala, may emosyon. At sa unang pagkakataon, hindi ko na ito binaliwala. Kaya't imbis na sumagot, isang hakbang akong lumapit sa kanya. Nakita kong bahagyang gulat sa mukha niya, pero hindi siya umatras. Anong gagawin mo kung hindi kita pakikinggan? Tanong ko, bahagyang nagtaas ng kilay. Saglit siyang natahimik, at sa isang iglap, napalunok siya. Then, bumaba palalo ang tono ng boses niya. Mas seryoso.
Wala akong choice kung hindi bantayan ka ng mas mabuti. Damn! Hindi ako nakagalaw. Mukhang mapapaamin ko na talaga siya nang hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung dahil ba sa tono ng boses niya o sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin. Pero ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Babantayan mo ko ng mas mabuti? Ulit ko. Nakangiti pero may hamon sa tono ko. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, inilapit niya ang mukha niya sa akin. Hindi naman sobrang lapit pero sapat para maramdaman ko ang tensyon sa pagitan namin. You don't listen, Andrea. Bulong niya. Bahagyang nagkibit balikat. So I have to make sure you stay out of trouble. Napataas ang kilay ko. And by trouble you mean Ethan? Hindi siya kumibo. Pero sa paraan ng pag-clench ng panga niya, alam kong tinamaan ako. Kaya't imbis na umatras, lalo ko pang sinubukan. Pinag-aralan ko ang mukha niya. Hinintay kung kailan siya unang lalayo. Kung hindi mo ko pwedeng utusan kung sinong pwede kong kaibiganin, baka may ibang paraan para hindi ka na mag-alala. Nagtaas siya ng kilay. And what is that? Napangiti ako. Di, aminin mo na. Nagblink siya. Ano? Ngumisi ako. Aminin mo na lang kasi, Sebastian. Hindi mo lang ako binabantayan. Inis ka kasi. Mabilis siyang tumalikod bago ko pa matapos ang sentence ko. Oh my goodness. Naiiwas niyang sarili niya. Pero nakita ko ang kamay niyang mahigpit na nakasara sa tabi niya. Parang pilit na pinapakalma. Sinundan ko siya habang papasok siya sa bahay. Hoy, Sebastian! Ang bilis mo namang tumalikod. Hindi siya sumagot. Okay, fine. Kung hindi mo kayang sabihin, bibigyan kita ng choices. Napahinto siya sa may hagdan pero hindi lumingon. Choice A. Naiinis ka kay Ethan dahil hindi mo lang siya feel. Choice B. Naiinis ka kay Ethan kasi may alam ka tungkol sa kanya. Oh, ngumiti ako ng matamis. Choice C. Naiinis ka kay Ethan kasi gusto mo kong sarilinin. At sa isang iglap, huminga siya ng malalim bago tuluyang humarap sa akin. Pero this time, hindi na siya mukhang defensive. He looked tired, pero hindi lang physically. Parang pagod siyang pigilan ng sarili niya. Andrea? Oh, nakita kong napalunok siya bago niya ako tignan ng diretsyo. I told you before, you're still young. Ngumiti ako. And I told you before. Anong connect? Age doesn't matter. Tumitig siya sa akin. Hindi agad nakasagot. Pero bago pa niya matuloy ang sasabihin niya, biglang nagring ang cellphone niya. Mabilis niyang kinuha mula sa bulsa at sinagot. Yeah? Sa paraan ng pagbabago ng ekspresyon niya, alam kong may seryoso. Okay, I'll be there in 10. Ibinaba niya ang tawag at mabilis na bumaling sa akin. Kailangan kong umalis. May kailangan lang akong ayusin. Don't go anywhere. Pagbalik ko, sasagutin ko lahat ng gusto mong malaman. Napakunot ang noo ko. Ha? Sandali, saan ka pupunta? Pero hindi niya na ako sinagot. Lumabas na lang siya ng bahay at ilang sandali lang, narinig ko na ang pag-andar ng sasakyan niya. At ako, naiwan sa salang naguguluhan. 2 linggo. 2 linggo nang hindi maayos ang pakikitungo sa akin ni Sebastian. Simula nung gabing umalis siya bigla, para bang naging ibang tao siya. Hindi na siya nagte-text sa akin gaya ng dati. At kung sakaling magkausap man kami, laging formal at maiksi lang ang sagot niya. At ako, hindi ko alam kung bakit sobrang apektado ako. Kaya ngayong dumating na ang mga magulang ko mula sa business trip nila abroad, masaya akong makita sila. Pero hindi ko maiwasang isipin si Sebastian. Nandito siya ngayon sa bahay kasama ang parents ko sa dining area habang nagkakape. Pinuntahan ko sila. Pero sa sandaling makita ko siya, agad siyang umiwas ng tingin. Napanguso ako. Talaga? Sa harapan mismo ng parents ko? Andrea anak, kamusta ang school? Tanong ni mom habang nilalagyan ng gatas ang kape niya. Okay naman po. Sagot ko.
Pero hindi ko maiwasang tumingin kay Sebastian na parang baliwala lang ang presensya ko. Mabuti naman, sabi ni Dad. Sebastian, salamat ulit sa pagbabantay kay Andrea habang wala kami, ha? Ngumiti si Sebastian, pero hindi sa akin. Wala pong anuman, Tito. Napataas ang kilay ko. Aba, ang bait niya sa parents ko pero ako, hindi man lang matignan. Siya nga pala anak, dagdag ni Dad. May gusto kaming sabihin sa iyo. Napatingin ako sa kanila. Ano po yun? Nagkatinginan muna si Mom at Dad bago bumaling ulit sa akin. May dinner tayo sa Sabado. Ang business partner ko kasi gustong ipakilala ang anak niya sa'yo. Napakunot noo ko. Ha? Bakit naman po? Well, tumawa si Mom. Let's just say na gusto kanyang makilala. You know, friendly dinner lang naman. Friendly dinner? Mukha namang hindi. At ang mas nakakagulat, biglang napatingin sa akin si Sebastian. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 linggo, may emosyon na sa mukha niya. Pero hindi ko alam kung galit, gulat, o selos. Dumating na ang araw kung kailan kami magdi-dinner with my parents' business partner. At hindi ko alam kung papaano ako napapayag sa dinner na ito. So I guess, no choice? Nasa isang private dining room kami sa isang mamahaling restaurant. Kasama ko ang parents ko, ang business partner ni Dad na si Mr. Villamor, at ang anak nitong si Adrian, isang gwapong lalaki na halatang galing sa isang mayamang pamilya. Pero kahit nagwapo siya, wala akong interes. Lalo na nang makita kong may isa pang taong dumalo sa dinner na ito. Si Sebastian. Halos malaglag ang pangako nang makita siyang nakaupo sa dulo ng mesa. Tahimik pero matalim ang tingin sa akin at kay Adrian. Ano naman kayang ginagawa niya rito? Bago ko pa siya matanong, nagsimula na ang usapan. Andrea anak, si Adrian nga pala, anak ni Mr. Ramirez. Malambing na sabi ni Ma'am habang nakangiti. Ngumiti si Adrian at iniabot ang kamay niya. It's nice to finally meet you, Andrea. Ngumiti akong pabalik. Pero hindi ko maiwasang mapansin ang biglang paghigpit ng panga ni Sebastian sa kabilang side ng table. Nice to meet you too. Sagot ko pero hindi ko inabot ang kamay niya. Napansin kong panandali ang pagkunot ng noo ni Adrian pero hindi ko nalang pinansin. Nagpatuloy ang dinner pero hindi ako mapakali. Ramdam kong may kakaiba sa atmosphere, lalo na kay Sebastian. Tahimik lang siya pero bawat galaw at tingin niya ay parang nagbabadya ng kung anong. Hindi ko naman maintindihan. Hanggang sa dumating ang moment na hindi ko inaasahan. Habang abala ang mga magulang namin sa pag-uusap tungkol sa negosyo, biglang nagsalita si Sebastian. Tito, Tita, Mr. and Mrs. Ramirez. Napatingin ang lahat sa kanya, pati ako. Nag-angat siya ng tingin at tumingin ng diretsyo sa mga magulang ko. I know this is unexpected but I want to formally ask for your daughter's hand. Parang huminto ang mundo ko nang marinig ng lahat ang sinabi ni Sebastian. Wait, what? Halos hindi makapaniwala sila Mom at Dad. Pati si Mr. Villamor at si Adrian ay nagulat. Anong ibig mong sabihin, Sebastian? Tanong ni Dad, halatang gulat. Diretsyong tumingin si Sebastian sa kanya. Gusto ko pong hingin ang kamay ni Andrea. Oh my goodness. Napatingin ako sa kanya pero hindi siya lumingon sa akin. Nakafocus lang siya sa mga magulang ko na parehong hindi pa rin makapaniwala. Si Adrian, tahimik lang pero halatang na-shock. Sebastian! Halatang naguguluhan si Mom. Bakit biglaan? Huminga siya ng malalim. Because I realized something important. I can't let anyone else take Andrea from me. Napatigil ang lahat, pati ako, lalo na nang tuluyan siyang lumingon sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko sa mga mata niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Seryoso siya at mukhang wala siyang balak na umatras. Oh my goodness, anong gagawin ko? This is what I want, right? I mean, I like him.
Gusto ko si Sebastian. Hindi pa man ako nakakabawi sa pagkagulat. Biglang dumagundong ang malalim na boses ni Daddy. Anong sinasabi mo, Sebastian? Halos mapaurong ako sa kinauupuan ko nang makita ang mukha ni Daddy. Galit. At hindi ito yung tipong kunwaring galit lang. Totoong galit. Napatingin ako kay Sebastian pero sa halip na matakot, diretso siyang tumingin kay Daddy. Alam kong mahirap paniwalaan pero totoo ang sinasabi ko, Tito. Seryoso niyang sagot. Mahal ko si Andrea at gusto kong hingin ang kamay niya sa inyo. Sebastian! Ninong ka niya! Malakas na sabi ni Daddy. Napapikit ako. Ayun na. Ramdam ko ang titig ng lahat. Lalo na ni Adrian na halatang hindi alam kung papaano magre-react. Si Mommy naman halatang hindi rin makapagsalita. Pero ang pinaka nakakabaliw, si Sebastian na kalmado lang. Alam ko, Tito. Sagot niya. Hindi man lang natinag sa galit ni Daddy. Pero hindi yan ang basehan ng nararamdaman ko. Mali ito! Madiing sabi ni Daddy. At anong iisipin ng ibang tao? Ninong kanya sa binyag. Ikaw ang nag-guide sa kanya simula bata siya. Napatingin ako kay Sebastian. Alam kong masasaktan siya sa sinabi ni Daddy pero hindi siya natinag. Hindi ko napigilan ng sarili ko. Daddy, I'm not a child anymore. Sabat ko. Napatingin siya sa akin. Andrea! Mahalaga sa akin si Sebastian. Malakas ang loob kong sabi. At kung sa tingin nyo, ninong lang siya sa buhay ko, nagkakamali kayo. Halos marinig ko ang ilang bulungan at pagkagulat ng lahat ng tao sa paligid. Nakita ko ring saglit na nagulat si Sebastian sa sinabi ko. Pero mabilis niyang ibinalik ang seryosong ekspresyon niya. Napailing si Daddy. Andrea, hindi mo naiintindihan. Daddy, naiintindihan ko po. Putol ko. Mas matanda siya sa akin, oo. Ninong ko siya, oo. Pero hindi ibig sabihin na wala akong sariling nararamdaman. Mas lalong naging tahimik ang paligid. Huminga ng malalim si Daddy. Halatang pigil na pigil ang sarili. Sebastian, kung talagang may respeto ka sa amin, itigil mo na to. Pero sa halip na umatras, mas lalong lumalim ang titig ni Sebastian. Pasensya na po, Tito. Mahinahon pero matigas ang boses niya. Pero hindi ko kayang itigil ang isang bagay na alam kong totoo. Napatingin ako sa kanya at doon ko na-realize walang kahit anong pwedeng magpabago ng isip niya. Matapos ang matinding tensyon sa pagitan ni Daddy at Sebastian, hindi na natuloy ng maayos ang dinner. Nagpaalam na sila Mr. Ramirez at Adrian, halatang ayaw ng madamay sa gulo. Si Mami naman, tahimik lang at halatang iniisip pa rin ang nangyari. At si Daddy, galit. Pagka-uwi namin, dumiretso siya sa study room niya at walang sino man ang naglakas ng loob na sundan siya. Kahit si Mommy. Pero si Sebastian, tumayo lang sa labas ng bahay. Parang hinihintay akong lumabas. At syempre, hindi ko napigilan ang sarili ko. Pagkalabas ko, nakita kong nakasandal siya sa kotse niya. Tahimik na nakatitig sa langit. Sebastian, napatingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, may halong lungkot ang mga mata niya. Lumapit ako, hindi sigurado kung papaanong sisimulan ng usapan. Okay ka lang ba? Saglit siyang tumawa pero walang halong saya. Ako dapat ang nagtatanong niyan sa'yo. Napabuntong hininga ako. Alam mo naman siguro na magagalit si Daddy, di ba? Tumango siya. Oo. Pero ginawa mo pa rin. Hindi siya agad sumagot. Saglit siyang tumingin sa akin bago siya huminga ng malalim. Andrea, 2 linggo kitang iniwasan. Nagulat ako sa biglaang pag-amin niya. I tried to convince myself na hindi to tama, na hindi kita pwedeng mahalin dahil, alam mo na. Pero anong nangyari? Tumawa siya ng mapait.
2 linggo kong hindi mapakali. 2 linggo kong nakikipaglaban sa sarili ko. Napakuyom ako ng palad. Sebastian! Pero nung narinig kong may ipakikilala sa iyong parents mo, muling tumingin siya sa akin at sa tingin pa lang niya, alam kong seryoso siya. Doon ko na-realize na hindi na ako pwedeng manahimik. Napalunok ako. Sebastian! Lumapit siya sa akin at naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. I don't care kung anong iniisip ng ibang tao, Andrea. Ang importante sa akin, ikaw. Tinignan ko siya at sa unang pagkakataon, hindi ko na itinago ang kilig ko. Andrea. I need you to be honest with me. Mas lumapit pa siya. Halos magkadikit na kami. Ano bang nararamdaman mo? Biglang nag-shutdown ang utak ko. Ramdam ko ang lakas ng tibok ng puso ko. Para akong kinakapos ng hininga habang nakatitig kay Sebastian. Eto na yon. Wala nang atrasan. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinakakalma ang sarili. Pero paano ba ako kakalma kung ang isang Sebastian Villamor ay nasa harapan ko? Naghihintay ng sagot ko. Masyadong intense ang tingin niya. Parang hinihigop ako sa isang mundo na kami lang dalawang nandirito. Pumikit akong sandali bago muling tumingin sa kanya. Sebastian, mahalaga ka sa akin. Hindi ko siya tinapunan ng tingin habang sinasabi ko yon. Pero kahit hindi ko tignan, ramdam kong hindi siya gumalaw ni konti. Napabuntong hininga ako bago nagpatuloy. At hindi lang bilang isang ninong. Ramdam ko ang biglang pagbabago ng atmosphere sa pagitan namin. Pinilit kong ngumiti kahit pakiramdam ko ay mawawalan na ako ng ulirat. Sebastian, gusto kita. No. Tumigil ako sandali. Huminga ng malalim. Mahal kita. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. At sa pagkakataong yon, nang lumakas ang loob kong tignan siya, nakita kong nakatitig siya sa akin. Pero hindi na malamig ang tingin niya. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang ekspresyon sa mukha niya. Para siyang nabigla. Pero sa parehong oras, parang may malaking bagay na nabunot sa dibdib niya. Andrea, huwag mo na akong tatawaging bata ngayon, Sebastian. Kasi seryoso ako. Mabilis kong sabi bago pa siya makapagsalita. Hindi to laro para sa akin. Hindi to isang... Pero bago ko pa matapos ang sasabihin ko, bigla niya akong hinawakan sa kamay. At doon ako napatigil. Mainit. Mahigpit ang pagkakahawak niya. Parang hindi niya ako bibitawan kahit na anong mangyari. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman pero ang alam ko lang, parang gusto kong umiyak sa sobrang dami ng emosyon sa loob ko. Andrea. Bumaba ang boses niya. Halos bulong na lang. Alam kong hindi ko dapat maramdaman to pero parang hinihintay ko ang susunod niyang sasabihin. At hindi nga ako nagkamali. Hindi mo alam kung gaano ko katagal hinintay na marinig ang salitang yan mula sa'yo. Boom! Parang lumipad ang kaluluwa ko. At bago pa ako tuluyang matunaw sa kinatatayuan ko, naramdaman ko ang marahan niyang paghigpit ng hawak sa kamay ko. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ko, halos pabulong. Ngumiti siya. Isang ngiti na ngayon ko lang nakita sa kanya. Just let me handle this. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Iba talagang epekto ni Sebastian sa akin. Pero alam ko na may mas mahirap pa akong haharapin. Ang galit ni Daddy. Matapos ang usapan namin ni Sebastian, nagpaalam na siya't umalis. Hindi ko na siya pinigilan. Sa ngayon ay parang kailangan niyang ayusin ang mga bagay-bagay. Isang araw, habang papasok ako sa kwarto ko, narinig ko ang boses ni Daddy at Sebastian mula sa study room. Nag-uusap sila, pero hindi ko maalis ang pagkabahala na nararamdaman ko. Alam kong hindi ito magiging madali para sa amin. Erwin's point of view. Andrea's father. Pumasok si Sebastian sa study room at hindi ko pa rin alam kung papaano ko siyang haharapin.
Ang galit ko kay Sebastian, mas lalo pa akong naiinis sa sarili ko. Dahil parang wala akong magawa at alam kong hindi ko siya kayang pigilan. Anong ibig mong sabihin sa lahat ng sinabi mo? Simula ko, pinipilit maging kalmado. Nanatiling tahimik si Sebastian ng ilang segundo bago siya nagsalita. Tito, ayokong magtago ng nararamdaman ko. Mahal ko ho si Andrea at hindi ko na kayang maghintay pa. Sebastian, magkaibang mundo tayo. Sinabi ko, sumabog na ang galit ko. Ninong ka ng anak ko. Kung talagang may respeto ka sa akin, sana hindi mo ginawa to. Alam ko po na mahirap tanggapin, Tito. Sagot ni Sebastian na may halong pag-unawa. Pero hindi ko kayang labanan ang nararamdaman ko kay Andrea. Tahimik kong tinignan siya. Hindi ko alam kung galit pa rin ako o nahihirapan lang sa nangyayari. Si Andrea ay anak ko, Sebastian. Hindi ko hahayaang masaktan siya. Hindi ko po siya sasaktan. Mahina niyang sabi. Gagawin ko ho ang lahat para maging tapat sa kanya, Tito. Napansin kong nagkibit-balikat siya. Parang may bigat na nararamdaman. Alam kong hindi niyo ako tatanggapin agad, pero sana mabigyan niyo kami ng pagkakataon. Andrea deserves to be happy and I want to be the one to make her happy. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Sebastian, kahit gusto mong maging tapat, hindi ko pwedeng itagilid ang prinsipyo ko. Pero hindi ko po kayang ipagwalang bahala si Andrea. Sabi niya, tumaas ang boses niya ng konti. Hindi ko kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Napansin kong tumaas ang tensyon sa pagitan namin. Hindi ko alam kung papaano ko nga harapin ang sitwasyong to. Ang anak ko at ang ninong niya magkakatuluyan. Andrea's my world, Tito. And I'll prove to you that I can take care of her. Dagdag ni Sebastian. Sa ngayon ay may determinasyong nakatatak sa mukha. Hinawakan ko ang gilid ng mesa. Pilit na pinipigilan ang sarili ko na magalit ng husto. Sebastian, ito ang huling pagkakataon na magpapakita ako ng pangunawa. Tumango siya. Thank you, Tito. At bago pa ako magsalita, tumayo si Sebastian at naglakad palabas ng study room. Alam ko, hindi pa tapos ang lahat. Pero sa ngayon, tanging ang respeto at malasakit kay Andrea ang pinapakita sa akin ni Sebastian. Wala akong magagawa kung hindi maghintay. At sana, mabigyan ko siya ng pagkakataong patunayan ang kanyang sarili. Andrea's point of view. 3 araw nang lumipas mula nang mag-usap sila Daddy at Sebastian. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin matake in ang nangyari. Hindi ko pa rin alam kung papaano ako haharap kay Sebastian. Kung papaano ko itutuloy ang lahat. Alam kong masakit para kay Daddy. At ako, magulo pa rin ang utak ko. Ngunit isang araw, habang papasok ako sa universidad, may hindi inaasahang pangyayari. Nasa harap ako ng gate ng school. Nagulat ako nang makitang isang malaking bouquet ng mga bulaklak at isang mensahe na nakatali rito. Smile, ayokong nakikita kang malungkot. I love you. From Sebastian. Ang mga mata ko'y naluha nang hindi ko namamalayan. Nakalagay pa sa sulat ang mga detalye na iniiwasan ko. Ang bawat sagot sa mga tanong ko. At ang pagpapakita niya ng pasensya sa kabila ng lahat. Ngunit hindi ko maiwasang kiligin. Pagpasok ko sa classroom, agad akong nakatanggap ng text mula kay Sebastian. From Hot Ninong. Andrea, I'll be waiting for you after your class. Parang tumigil ang oras ko habang binabasa ko ang mensahe. Si Sebastian, seryoso nga. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Umuwi ako agad at nagbihis ng maayos. Pagdating ko sa tapat ng bahay, hindi ko alam kung ano nga asahan ko. Nang makalapit ako sa gate, nakita ko siya. Si Sebastian, nakasuit pa rin pero wala nang business meetings. Tanging siya na lang at ang mga mata niyang puno ng determinasyon.
Lumapit ako at hindi ko na naisip ang mga bagay na may posibilidad na mangyari. Sebastian, tumingin siya sa akin. Andrea, alam kong hindi magiging madali ito. Alam ko na maraming bagay ang kailangang pagdaanan pero gusto ko lang ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal. Hinawakan niya ang kamay ko at sa pagkakataong to, ang lahat ng mga tanong na nagpapalito sa isip ko'y napalitan ng katahimikan. Hindi kita iiwan. Hindi ko hahayaan na magpatuloy kang magduda sa nararamdaman ko. Kung kailangan ko pang patunayan to araw-araw, gagawin ko. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa mga sinabi niyang yon. Ang puso ko, parang gustong maglupasay sa sobrang saya. Pero ang utak ko naman, nagsasabi na hindi ito ganun kadali. Ngunit habang nakatitig sa mata ni Sebastian, naramdaman ko ang init ng kanyang mga salita. Ang pagnanais niyang makasama ako. Hindi ko na kayang itago pa. Kahit na may mga sagabal at kahit na alam kong hindi agad matatanggap ni Daddy si Sebastian. Pero seryoso siya. 1 linggo nang lumipas mula nang magpakita si Sebastian ng seryosong intensyon sa akin. Lahat ng nangyari ay mabilis. Pero sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko na parang may mga piraso ng aking puso na unti-unting bumabalik sa ayos. Sa kabila ng lahat ng takot at duda ko, naroroon si Sebastian. Walang sawa, walang pagod, at higit sa lahat, tapat. Ngunit sa kabila ng lahat ng to, may isang problema pa. Si Daddy, lalo na ay hindi pa rin matanggap ang lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung paano ko siya gagabayan para tanggapin ang relasyon namin ni Sebastian. Pero alam ko na ang bawat hakbang ay magiging mahirap. Isa sa mga pinakamahirap na araw ay nang magpasya kong madala si Sebastian sa bahay upang magharap-harap kami. Ngayon sa gabing to ay siya na rin ang magpapatunay kung gaano siya kaseryoso. Habang naghahanda ako sa kwarto, hindi ko maiwasang kabahan. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ni Daddy sa lahat ng to. Ngunit alam ko na hindi ako pwedeng umatras. Lumabas ako ng kwarto at tumungo sa sala kung saan naghihintay na sila Mommy at Daddy. Nakatayo si Sebastian sa tabi ng pinto at nang makita ko siya, agad na napansin ang pagiging seryoso sa mukha niya. Hi Andrea, anya na may magaang ngiti. Sebastian, good evening. Bati ko sa kanya. Good evening. Sabi ni Daddy ngunit hindi ko maikakaila ang pagkapansin sa tensyon sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Sebastian na parang may gustong itanong. Umupo kami sa dining table at nagsimulang kumain. Ngunit ang usapan ay nanatiling tahimik. Kahit na si Mommy ay hindi makatingin kay Daddy. May nararamdaman akong tensyon sa pagitan nila. Nang matapos kami sa pagkain, tumayo si Sebastian. Pinunasan niya ang labi niya at tumingin kay Daddy na nananatiling tahimik. Tito and Tita. Nagsimula si Sebastian. Ang tinig niya ay may kaseryosohan. Alam kong mahirap tanggapin ang sitwasyon ngunit nais kong iparating sa inyo ang aking sinseridad. Mahal ko po si Andrea at hindi ko siya pababayaan. I'll do everything to protect her, to make her happy. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ni Daddy. Tumayo siya at pagkatapos ng ilang saglit na katahimikan, nagbuntong hininga siya. Sebastian. Nagsimula si Daddy. Ang tinig niya ay mas malalim. Alam ko na matagal na tayong magkakilala. Pero hindi ko kayang tiisin na magkamali ka sa anak ko. Nagkatinginan kami ni Sebastian at ramdam ko ang kaba sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya umatras. Hindi po ako nagmamadali. Sabi ni Sebastian at tinignan niya si Daddy ng mataman. Pero sana po mabigyan niyo kami ng pagkakataon na patunayan ko ang lahat ng ito. Tumahimik si Daddy at muling tumingin sa akin. Sa mga mata niya, may halong pag-aalala at pagmamahal. Andrea, nagsimula siya. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin at wala akong ibang hiling kung hindi ang makita kang masaya. Naglakad siya patungo kay Sebastian at sa hindi ko inaasahang pagkakataon, iniabot niya ang kamay niya kay Sebastian.
Kung makikita ko ang sinseridad mo at ang malasakit mo kay Andrea, bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi ko kayang itago ang saya ko. Lumuha ako ng konti dahil sa pagkasabik at pasasalamat. Salamat po, Daddy. Si Sebastian, sa kabila ng kalituhan at takot, ay ngumiti at mahigpit na tinanggap ang kamay ni Daddy. Hindi ko po kayo bibiguin, sir. At sa huling sandali, tumingin si Daddy kay Mami at tumango siya. Okay na, Sebastian. I trust you. Pumayag na si Daddy. Pagkatapos ang lahat ng sigalot, ng mga tanong, at ang takot na bumangon sa mga unang araw, natapos din ito ng may basbas. At dumating na rin sa wakas ang araw na matagal kong inaasam-asam. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat ng to. Pero alam ko na ang hot ninong Sebastian ko ay hindi na lang isang lalaki sa buhay ko. Siya na ang magiging katuwang ko sa lahat ng laban, sa lahat ng kwento, sa lahat ng pangarap. Pagkatapos ng ilang taon, tapos na ako sa kolehiyo. Nakapagtapos ako at sa bawat hakbang ng aking buhay, siya ang kasama ko. Si Sebastian, ang taong nagsimula bilang isang seryosong ninong at ngayon ay magiging asawa ko. Ang araw ng kasal namin ay puno ng saya. At kahit na may ilang kaba, ang puso ko'y puno ng kaligayahan. Ang pamilya ko, ang mga kaibigan, at lahat ng mga taong mahalaga sa amin ay naroroon upang ipagdiwang ang aming pagmamahalan. Naglakad ako patungo sa altar. Ang bawat hakbang ay punong-puno ng mga alaala ng mga pagsubok, kaligayahan at mga pangarap. Nasa harapan ko si Sebastian. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal. At ang bawat ngiti niya ay nagsisilbing gabay sa puso ko. Nandito na ako. Bulong ko sa kanya na parang tanging kami lamang naroroon. Tumingin siya sa akin at sa mga mata niya, ramdam kong lahat ng pagpapahalaga. Andrea, you're perfectly beautiful, sweetheart. Habang hawak-hawak ko ang kamay ni Sebastian, naramdaman ko na sa bawat saglit na lumilipas na mas lalo ko siyang minamahal. Ang taong sa una, ang dami ng hadlang. Ngunit ngayon, siya na ang pinaka-importante sa buhay ko. Tumingin kami kay Daddy at Mommy. At sa mga mata ni Daddy, nakikita ko ang pag-aproba at pagmamahal. Hindi na niya ako tinutulungan sa mga desisyon ko. Ngunit alam kong tanggap na niya ang lahat. I do. Sabi ko. Ang boses ko'y medyo nanginginig ngunit puno ng tiwala. Si Sebastian ay ngumiti at sumunod din siya sa mga salitang yon. I do. At sa isang iglap, naramdaman ko ang pagiging isa ng aming mga buhay. Nagpalakpakan ng mga tao, kabilang na ang mga magulang ko. Matapos ang isang magarbong kasal, ang unang gabi namin bilang mag-asawa ay nagdulot sa akin ng halo-halong emosyon. Kaba, kilig, at higit sa lahat, isang pakiramdam ng kaligayahan na hindi ko maipaliwanag. Finally, Sebastian and I are officially husband and wife at may karapatan na kaming gawin ang ginagawa ng mga mag-asawa. Ang tagal din niyang nagtimpe because he said he will only own me kapag kasal na kami. How sweet and devoted he is. Nasa aming hotel suite kami. At ang ilaw mula sa mga lampay nagbibigay ng malambot na liwanag sa paligid. Sa kabila ng lahat ng excitement ng kasal, ngayong ako at si Sebastian ay magkasama sa isang pribadong sandali. Ramdam kong katahimikan at ang koneksyon namin mas malalim kesa sa lahat ng pinagdadaanan namin. Tinutulungan ko si Sebastian na magtanggal ng kanyang suit at ang bawat galaw ko ay puno ng tamis ng aming pagmamahalan. Sa bawat titig, bawat ngiti, at bawat galak na nararamdaman namin sa mga sandaling yun, hindi ko kayang ipaliwanag kung gaano ko siyang kamahal. Are you nervous? Tanong ni Sebastian. Ang tinig niya ay malambing ngunit may pagkaseryoso. Nagkibit balikat ako at ngumiti. Medyo, pero sinadyang tumingin ako sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero handa na akong gawin tong espesyal. Tinignan niya ako ng malalim
At sa mga mata niyang puno ng pagmamahal at pangako, alam ko na hindi lang ito tungkol sa pagnanais. Alam kong ang bawat sandali ay may halaga sa atin bilang mag-asawa. Gusto ko lang na maging masaya ka, Andrea. Sabi ni Sebastian na parang binabasa ang aking mga nararamdaman. I'll make sure you're comfortable. I promise. Tinutulungan niya akong humiga sa kama at ang bawat galaw niya ay maingat. Parang gusto niyang protektahan ako mula sa anumang bagay na maaaring magdulot ng discomfort. Nang humiga kami ng magkatabi, ang tahimik na gabi na puno ng tunog ng aming mga hininga. Sebastian, nagsimula ako. Ang boses ko'y puno ng init ng pagmamahal. I'm not sure how to start but I want this moment to be special. I want us to be together. Not just tonight, but always. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya'y naglalaman ng lahat ng gusto kong maramdaman. Pagmamahal at pag-aalaga. Andrea, we've waited, tahimik kaming nagkatitigan. At hindi na ako makapagpigil. I kissed him gently on the lips. At naramdaman kong init ng aming mga katawan na nag-uugnay sa isang malalim na paraan. Ang bawat sandali ng aming unang gabi ay puno ng pagmamahal, respeto, at higit sa lahat, ang pananabik na magkasama kami sa bawat aspeto ng aming buhay bilang mag-asawa. Ang gabing yun ay hindi lang tungkol sa pisikal na pagsasama, kung hindi ang pagsasama ng aming mga puso. Ang bawat sandali ay nagbigay ng kasiyahan, ng pagmamahal, at higit sa lahat, ang pangako ng isang magandang kinabukasan na magkasama naming tatahakin. Wakas!